So magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay dadako na sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. I will be sharing a topical message this morning. At nawa tayo po ay mapagpala ng salita po ng Panginoon. Sinikap ko pong maging maiksi lamang ang mensahe. Lord willing, maiksi nga. Okay? Philippians chapter 1, verse number 3. We will use this passage as a springboard sa atin pong pag-aaral. Shall we all stand up, please? Bagamat ito po ay napakaiksi lamang. Simulan po natin sa verse 1, but our key verse is verse number 3. The Apostle Paul wrote to the Philippians while he was in prison. Siya po ay nakakulong nung isulat po niya ang mga liham na ito sa mga iglesia o sa mga Kristiyano sa Filipos. At we can see dito po sa kanyang sulat, kapag tinignan po natin yan, very encouraging yung nilalaman ng kanyang sulat. Yung bang nagpapalakas siya ng mga mananampalataya doon sa sulat niya. Bakit ko po ito binabanggit? Kasi gusto kong makita natin dito yung pong kahalagahan ng pagbibigay ng encouragement sa bawat isa. Now look at this. Yung isang taong nakakulong, are you listening? Yung isang taong nakakulong, okay, usually yan, pinanghihinaan ng loob, tama ba? Kasi nakakulong ka wala kang magawa. But this one, the Apostle Paul, kahit na siya ay nakakulong, ayaw niyang maging isipin siya ng mga mananampalataya. Gusto niya, kahit nakakulong siya, makapagbigay siya ng pagpapalakas sa kanyang mga kapatid. Sana nakakukuha tayo ng aral dito. Hindi naman tayo nakakulong Sana, yung kalayaan natin, makapagbigay tayo ng encouragement sa mga kapatid. Okay? Huwag mo nang antayin makulong ka. Andiyan ka ba? So ito ang kanyang sulat. Paul and Timotheus, the servant of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus which are at Philippi with the bishops and deacons. In verse 2, ang sabi niya, grace be unto you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Okay? Verse 3, this is our key verse. I thank my God upon every remembrance of you, always in every prayers of mine for you all, making request with joy. Tayo po ay mananalangin saglit bago tayo po ay magpapatuloy. Amang banal na nasa langit, sa pangalan ng aming pong Panginoong Hesukristo, na inyong bugtong na anak, na siyang aming nag-iisa at natatanging tagapagligtas, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Kumikilala kami sa inyong kadakilaan sa buhay namin. Naniniwala kami na hindi namin mararating ang araw na ito kung wala ang inyong biyaya sa amin. Kung kaya nga, Panginoon, sinadya po namin na ang araw po na ito, araw ng pagsamba, ay maging kasabay ng araw ng aming pong pasasalamat sa inyo. Ama, meron po kaming mga inihandang programa
pagbibigay encouragement sa mga kapatid. Nawa, kalugdan ninyo kami. Nawa, maging alaala po ito ng inyong katapatan po sa amin at maging pagpapalakas sa bawat isa sa amin. Higit sa lahat, paalaala na ang inyong mga salita simula pa noong una hanggang ngayon ay hindi po nagmimintis o sumasala sa buhay namin. Panginoon, pagpalain ninyo ang aming pagtitipon. Hayaan ninyo, Ama, na sa simpleng kapahayagan ng aming pananampalataya at pagsamba, maitanghal namin ang pangalan ninyo at ang aming Panginoong Jesucristo. O Diyos, muli, palagi, lingapin ninyo ang aming puso. Maaring kami, Panginoon, ay nakagawa ng mga kasalanan sa inyong harapan. May nakikita kayong karumihan. Panginoon, buong puso, amin pong inilalagak ito sa inyong paanan, pinagsisisihan namin at humihingi kami ng tawad sa inyo. Sa aming pong mga pagkukulang, sa aming pong pagmamalabis, sa aming pagmamayabang sa inyong harapan. Patawarin ninyo kami, Panginoon. Hayaan ninyo na ang aming pagsamba ngayong umaga ay maging kalugod-lugod sa inyong harapan. Ang mga ngaral na gagamitin po ninyo, pagpalain ninyo, Panginoon, ang inyong lingkod ng karunungan. At tulungan po ako na maipahayag ko ang inyong pong mga salita ng buong pagmamahal at buong pagtutuwid sa aming lahat. Salamat, purihin kayo. Kung meron man po kaming mga kapatid pa o mga kapatid pa namin na padako po sa dakong ito, Panginoon, ingatan po ninyo sila upang kaming lahat magkasama-sama, alalahanin at ipagdiwang ang inyong katapatan sa iglesyang ito. Purihin kayo, ito'y aming dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen and amen. You may be seated. Okay. Thanksgiving Sunday. Ito po ang ating tema ng linggo na ito. Ito lang kung Sunday na ito. Linggo ng pasasalamat. The title of the message this morning is Thanking God for His People. Pasalamatan o pasasalamat sa Diyos sa Kanyang mga tao. Alam nyo, madalas, ang naipagpapasalamat natin sa Panginoon ay yung mga material na bagay na tinatanggap natin. Tama, hindi ba? Pag meron tayong natanggap na regalo, salamat sa Panginoon. Talagang masiglang-masigla tayo. Pag meron tayong natanggap na aginaldo, yung mga bata, maski na tayo na may natanggap tayong ayuda. Okay, salamat. Minsan nga, nababalitaan pa lang yung ayuda. Ay, salamat, may pa-ayuda. Nakapila ka na ron. Yung pala, false alarm yun. Hindi ba? So, madalas, yung material na bagay ang pinagpapasalamat natin. Pero ngayon, hindi po yun ang ipagpapasalamat natin. Bagamat, yan ay bahagi ng ating pong pananambahan ngayong hapon. Ang ipagpapasalamat po natin ay yung pong mga tao ng Diyos. Ito'y madalang na magawa natin Napasalamatan natin ang Panginoon dahil kay sister. Pasalamatan natin ang Panginoon dahil kay brother. Okay? Siguro, yung iba sa atin nakakagawa nito, pero alam nyo, madalang na magawa natin ito, yung pasalamatan natin si ganito, nakikita natin yung kanyang mga gawa. Okay? Kuminsan pa nga, imbis na magpasalamat tayo, kinaiinggitan pa natin nabong naman yun. Hindi ba? So, ngayong umaga, ay pasalamatan natin yung mga tao ng Diyos. Pasalamatan natin ang Panginoon sa bawat isa sa ating nandito. Hindi na tayo lalabas. Dito na rin. Are you with me? So, kaya ang sabi ni Pablo, tignan niyo sa kanyang verse number 3, I thank my God upon every remembrance of you. Sabi niya sa kanyang sulat,
nagpapasalamat ako sa Diyos, sa tuwing maaalala ko kayo. Ako ganun din eh. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa tuwing maaalala ko kayo. Amen? Kasi kung wala kayo, wala rin ako dito. Tama? So, kailangan natin ang isa't isa. Pasalamatan natin ang Panginoon. Buhay ba yung pastor ninyo? Nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi, simula pa nung una hanggang ngayon, nandiyan kayo. So, salamat sa Panginoon natin. There is a story. He's a pastor and his name was John Fawcett. Ito po'y nangyari 1765. Tagal na. Sinadya ko ho itong kunin o kopyahin just to give us an encouragement. In 1765, John Fawcett was called to pastor a very small congregation in London, England. He labored there diligently for 7 years. But his salary was so meager that he and his wife could scarcely obtain the necessities of life. Yung kanyang support, napakaliit. Parang yung pastor ninyo. Ang sabi ron? That he scarcely obtained the necessities of life. Ito naman po ang kaibahan namin. Sa support ko, hindi kami pinagkukulang ng Panginoon. Okay? Actually, abundant blessing ang ibinibigay ng Diyos sa amin. So let us go to this. He scarcely obtained the necessities of life. Kulang sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Though the people were poor, they compensated for this lack. They compensated for this lack by their faithfulness and warm fellowship. Parang tayo. May mayaman ba dito? Pakitaas nga ang kamay. Ako lang pala mayaman dito. Okay? Mayaman ang Panginoon natin. So, taas nyo lahat ang kamay nyo. Ayan. Alright. Ang sabi rito, though the people were poor, mahihirap lang yung mga miyembro sa simbahan eh. Pero, naghahayag sila ng katapatan. Okay? Ito yung magandang magaya natin eh. Bagamat tayo ay mahirap, we're not poorest of the poor. Siguro, poor lang muna. Pero ang mahalaga dito, naghahayag tayo ng katapatan katulad ng mga Kristiyano dito. And ang sabi dito, warm fellowship. Mainit na pagsasama-sama. Okay? Di ba ganyan tayo? Lalo na pagkainan, hindi ba? Grabe, Ang lalakas talaga. Are you with me? Kaya alam nyo dito sa simbahan natin, huwag na kayong mahihiya. Huwag lang kayong magiging walang ya. Okay? Ipalagay ninyo, bahay natin ito. Okay? Since bahay natin ito, let us implement discipline. Okay? Yung disiplina, hindi naman porke, amin ito. Hindi. Kundi implement natin yung discipline, pero huwag tayong mahiya sa isa't isa. Huwag nating i-separate yung sarili natin. Because we are one big family here. Yan po ang gusto kong makitang atmosphere natin. Isang pamilya tayo. Okay? Kaya dito, ang sabi ron, though they were poor, okay, naghahayag sila ng katapatan at warm fellowship. Then, Dr. Fawcett received a call from a much larger church in London. And after lengthy consideration, decided to accept the invitation. Nakakalungkot, di ba?
binigyan siya ng offer ng mas malaking kongregasyon, and of course, mas malaki yung support. At habang kinukonsider niya yun, he accepted the invitation. As his few possessions were being placed in a wagon, paalis na, for moving, many of his parishioners came to say, "Goodbye, Pastor." Once again, they pleaded with him to reconsider. Pastor, baka pwede naman, tataasan namin ng konti yung support ninyo, parang ganun. Hindi ba? Baka pwede naman na kayong tumuloy. Okay. Wala naman sinulat na ganun, dinagdagan ko lang. Touched by this great outpouring love. Kasi mahal na siya ng mga miyembro eh. Touched by this great outpouring love, he and his wife began to weep. Finally, his wife, Mrs. Fawcett, exclaimed, "Oh, John, I just can't bear this. They need us so badly here." Sabi nung asawa, "Huwag tayong umalis. Kailangan nila tayo dito." Parang yung misis ko. Touched by this great outpouring love, he and his wife began to weep. Finally, Mrs. Fawcett exclaimed, "Oh, John, I can't bear this. They need us so badly here. God has spoken to my heart too," he said. "Tell them to unload the wagon. We cannot break these wonderful ties of fellowship." So, hindi siya natuloy. Hindi ba? Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo iiwanan. My commitment, when I pastor the church, just like my pastor, I will pastor only one church. Isang simbahan lang po ang aking papastoran. At ito yun. Kahit bigyan na ako ng offer sa Amerika, hindi ko kayo iiwan. Pag inoperan ako sa buwan, iiwan ko kayo. So here, this experience inspired Fawcett to write a hymn. I don't know this song. Maybe Brother CJ know this. "Blessed be the tie that binds our heart in Christian love." Siya yung sumulat nung kanta yung hymn na ito. "Blessed be the tie. The fellowship of kindred mind is like to that above." Amen? So, he appreciate the brethren. Tama? Nireconsider niya, na-appreciate niya yung kanilang pagsasama-sama. Alam nyo, mahirap kayong iwanan. Just like Pastor Fawcett, we can appreciate and thank God for every one of us. Amen? Pasalamatan natin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Now, the truth is, there are many instances where the Apostle Paul express his thankfulness. His thankfulness to God. Okay? Maraming mga pagkakataon na si Apostol Pablo, naghayag siya ng kanyang pasasalamat sa Panginoon dahil sa mga kaibigan at mga mananampalataya
na inilagay ng Diyos na makakasama niya sa gawain. Marami dito po sa kanyang sulat. Siguro napapansin ninyo yung text na binasa natin kanina. Ang sabi niya ron, I thank my God upon every remembrance of you. Nagpapasalamat siya sa Panginoon sa mga Kristiyano na ito na kabalikat niya sa gawain ng Panginoon. Inilagay ng Diyos na makasama niya. And I really thank the Lord. Kayo ang kasama ko sa gawain. Tandaan ninyo, walang mahusay at perpekto sa atin dito. But I thank God, really, you are my partner in the ministry. Sino man kayo, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Now this morning, let us see some of this expression of gratitude. Kukunin natin yung ilang mga verses dito na sinulat ni Apostol Pablo, yung kanyang pasasalamat dahil dun sa kanyang mga kaibigan, dahil sa mga mananampalataya na inilagay ng Diyos na makasama niya sa gawain. Kukuha tayo ng ilan. At kukuha din tayo ng aral with regards to these verses. Okay, and we will apply this literally sa atin pong konteksto ngayon bilang mga mananampalataya. Of course, si Apostol Pablo, sumulat din siya ng isang bagay na nakakalungkot pagdating sa iglesia. Kung mapapansin niyo doon sa 2 Timothy chapter 3, verse 1 and 2, ang sinasabi niya doon sa mga huling araw, okay, ang mga tao ay magiging unthankful. Okay? Sa mga huling araw, ang mga tao ay magiging unthankful. At yan po ay nakalulungkot. Kasi, yung pong kawalan ng pasasalamat ay makikita rin, okay, even in the context of the church. Nandiyan ka ba? Yung kawalan ng pasasalamat, makikita rin. Kasi sabi niya, in the last days, man shall be unthankful. And even in the context of the church, makikita natin yung kawalan ng pasasalamat. Nandiyan ka ba? Halimbawa, hindi ko naman ito alam. Maaari, possible, na kapag umawit yung choir dito, ano ba naman yung choir na yan? Parang hindi naman nag-practice ng gusto. Nakaupo ka dyan, nakikinig ka. Parang sintonado naman yung anong tawag doon, yung nagaganon. Parang sintonado naman yung conductor. Hindi ba may mga complaint na ganyan, di natin alam. Unthankfulness. Okay? Ano ba naman yan? Haba naman ng sermon ni Pastor. Meron pa akong, may lakad pa kami. Are you with me? Baka may ilan sa inyo nag-iisip ng ganyan. Mahaba po itong sermon ngayon. 2 oras po ito. Ano ba naman yan? Pinatamaan na naman ako sa mensahe. Magpasalamat ka, tinatamaan ka pa. Kasi pag tinamaan ka, magpasalamat ka sa Diyos. Kaysa yung hindi ka na tinatamaan, ibig sabihin, manhid ka na. Hinayaan ka na ng Panginoon. Are you with me? Di ba? Ano ba naman yan? Ako na naman yung tinukoy. Sigurado ka, ikaw yon. Tama ba? Ano ba naman yan? Hindi ako na-bless sa worship. Hindi naman kailangang ma-bless ka eh. Ang tanong, na-bless ba ang Diyos sa'yo? Tama ba? Ano ba naman yan? Ang init naman sa church. Wala man lang nagpunas nitong silya, puro alikabok. Eh di punasan mo na. Andiyan ka ba? Maraming reklamo kung minsan.
Imbis na magpasalamat. Kaya ang sabi ko, even in the context of the church, kuminsan, sumisibol yung kawalan ng pasasalamat. But this morning, let us see the many example of Paul na kung saan inihayag niya yung kanyang pasasalamat sa Diyos. Okay? And many times, he expressed this thank to God sa mga mananampalataya na siyang inilagay ng Diyos na makasama niya sa gawain ng Panginoon. At yan po ang usapin dito sa atin pong springboard text doon sa Philippians 1:3. Ang sabi doon, I thank my God for every remembrance of you. Ang kanyang pasasalamat sa Panginoon ay palagi kapag naaalala niya yung mga tao na kasama niya sa gawain. Matthew Henry comment about this passage, Philippians 1:3. Ang sabi niya, Paul remembered them. He bore them much in his thought. No, palagi niyang naiisip. And though they were out of sight, why? Kasi nakakulong siya eh. Though they were out of sight, and he was a distance from them, yet they were not out of his mind. Okay? As he often thought of them, so he often spoke of them and delighted to hear them spoken of, and very mention of them, the very mention of them brought gratitude to his heart. Habang binabasa ko ito, alam nyo, naiiyak ako eh. Bakit kaya ganun ang mga pastor? Hindi ba? Kaya kung minsan madalas magkaawa yung pastor tsaka yung asawa eh. Amen? Pero kung kami ng misis ko, hindi nagkakasundo naman kami niyan. Kahit malayo siya, naiisip niya. Kinakausap niya sila through letters. At pagka nakinig siya ng feedback, natutuwa siya. At bilang lingkod ng Diyos, ay nagagalak siya na mabalitaan niya yung kanilang sitwasyon. So we can say that the Apostle Paul was very generous with his gratitude. Palagi nagpapasalamat siya sa Panginoon. And as we consider dito po ngayong umaga, dito po sa mga Thanksgiving texts ni Pablo, pinapaalalahanan po tayo ng ilang mga katotohanan sa kung ano ang dapat ipagpasalamat natin sa Diyos dahil sa kanyang mga tao, sa mga mananampalataya. Ano ba ang dapat ipagpasalamat natin sa Panginoon? Mga kapatid, regarding we His people, ano yung dapat ipagpasalamat natin sa Kanya? Unang-una, ito po'y gusto kong makita ninyo. We can thank God that His people are saved people. Hindi ba? Kung ang kasama mo dito, mga unbelievers, siguro sakit ng ulo. Tama? So, pasalamatan natin ng Panginoon. Yung mga kasama natin sa gawain, ligtas. Are you sure you're saved? Magpasalamat ka sa Diyos. Are you with me? Na yung mga tao niya, kasama sa gawain, ay mga taong iniligtas ng Panginoon. Now, look at 2 Timothy or 2 Thessalonians chapter 2 verse number 13. Open your Bible.
Nandiyan na kayo? Now, tignan po natin ito. But we are bound to give thanks always to God for you. Ano sabi riyon? Nagpapasalamat kami palagi sa Diyos para sa inyo. Okay? Ano yung tema ng kanyang pasasalamat? Doon sa mga mananampalataya. Sabi niya, nagpapasalamat kami palagi sa Diyos para sa inyo. Brethren, beloved of the Lord. Ano yung unang dahilan? Because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Ano sabi? Sapagkat simula pa nung una, ang Diyos, pinili ka na niya sa kaligtasan sa pamamagitan ng sanctification, yung pagpapaging banal ng Espiritu at paniniwala sa katotohanan. Okay? So, magpasalamat tayo sa Panginoon. Ang mga kasama natin sa gawain ng Diyos ay mga taong iniligtas niya. Kaya sabi ko nga kanina, kung unbeliever ang mga kasama mo dito, walang proyektong matatapos. Palaging may oposisyon. Nakukuha. Palaging may away. Hindi mo makikita yung pagmamahalan sa isa't isa. Hindi mo makikita yung concern sa isa't isa. Why? Unbeliever Unsaved. Tama? Pero magpasalamat tayo sapagkat sa pagtitipong ito, magkakasama tayo ng mga tao ng Diyos. Kagaya ng sinasabi ni Apostol Pablo. So we thank God that we believers who were from the beginning part of God's plan of salvation, okay, simula pa nung sila, hindi po aksidente yung pagkakaligtas sa'yo. Tama? Mula pa nung una, hindi ka pa tao. Nakaplano ka na maligtas sa Diyos. Hindi aksidente. Kaya, anong sabi ko? We thank God that we believers who were from the beginning part of God's plan of salvation gathered us together as a local church. Okay? Iba't iba yung pinagmulan natin Tama? Iba't iba yung tinitiran natin. Iba't iba yung ating pinanggalingan. Ako taga Las Piñas, may taga Kasili, merong taga Tagaytay, merong taga Series 1, merong taga Mayapa. Hindi naman tayo magkakakilala Naisip nyo ba yan? Merong taga Los Baños. Tignan ninyo yung amazing salvation na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. So we can thank God that we believers who were from the beginning part of God's plan of salvation gathered us together as a local body or as a local church here in Canlubang. For what reason? To fulfill His will and glorify His name. Yan po ang layunin. Para ganapin natin yung kanyang kalooban at luwalhatiin natin ang kanyang pangalan dito sa dakong ito. Tama? Alam mo ba na isang araw magiging bahagi ka nitong simbahan? Hindi. Hindi ba? Si attorney ka, galing pa Isabela yan Kaibigan ko yung pastor niya. Kanina, nag-send na naman sa akin ng message. Itong mga de Guzman, galing pa ito ng Pasig. Kaibigan ko rin lalo, yung pastor na. Tinetext din ako palagi. So, iba't iba. Tinipon tayo dito ng Panginoon. Simula pa nung una, kalain mo yan. Wala kang kamuwang-muwang, meron palang kayamanan na nag-aantay sa'yo. Tama? Panlangit ka pala. Ang yabang-yabang mo pa noon nung sinesharean ka ng Ebanghelyo. Tama? Ini-isnab-isnab mo pa yung mga nagsishare sa'yo. O ano ngayon?
Hello? No, hindi. Dito na kami. No, dito na kami nakagising. Dito na kami mamamatay. O, kita mo, kung namatay ka nga ron, wala ka na. Hindi ba? O, kita mo ngayon, hindi ba? Ang sarap. Ano? Kahit mamatay ka na, meron kang langit na sigurado. Are you with me? So we can thank God. Ano? Kasi yung mga tao ng Diyos na kasama mo ay mga ligtas. And as saved people, we are thankful that we, His people, have experienced God's favor through Jesus Christ. Alam ninyo, hindi natin masusumpungan ang pabor ng Diyos kung wala ang Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin yan. Kahit ano pang pagsisikap ang gawin mo, hindi mo masusumpungan ang pabor ng Diyos kung wala ang Panginoong Jesus. Ang sabi ni Pablo doon sa 1 Corinthians chapter 1, verse number 4. Now look at this. Tingnan ninyo, ang sabi sa talata, 1 Corinthians chapter 1, verse number 4. Go to that passage. Kilala naman natin, doon sa mga nagbabasa ng Bible. Kilala naman natin kung ano itong simbahan ng Korinto. Ito ay mabait na simbahan. Okay? Ito'y simbahang pasaway. Tama? Yung mga miyembro dito, yabangan ng yabangan. Okay? Yung mga miyembro dito, madalas namumuhay sa karnalidad. Tignan ninyo ang sulat ni Pablo. Verse number 4. I thank my God always. Okay? On your behalf, for the grace of God which is given you by Jesus Christ. Kaya sabi ko kanina, without Jesus Christ, we cannot experience God's favor. We cannot. Kung wala ang Panginoong Jesucristo. Amen? Hindi natin mararanasan ang pabor ng Panginoon. Magpasalamat tayo. Nararanasan natin ang pabor ng Diyos dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Siya ang ating tagapamagitan sa grasya ng Panginoon. Nandiyan ka ba? Yung grasya ng Diyos, nararanasan natin. Hindi lamang yung grasya ng kaligtasan, kung hindi yung pabor, grasya, tama ba? Na pabor ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pabor ng Diyos sa pamilya, pabor ng Diyos sa trabaho, pabor ng Diyos sa mga kaklase. Amen? Mararanasan ba yan ng hindi mananampalataya? Hindi. Tama ba? I copied some comment. Kinuha ko po ito dun sa Jamieson, Posset, and Brown commentary. Ang sabi niya, by Christ. Okay? Literally, it indicates in Christ. Kay Kristo. Given you as members in Christ. In any event, Jesus Christ is God's channel of grace. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng mga tagpo ng buhay, bilang isang mananampalataya, huy! Huwag kang magmayabang sa mga natatanggap mo. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng mga tagpo ng buhay, kung ikaw ay mananampalataya, ang Panginoong Hesukristo ang channel ng grasya. Tama ba? Maring may ibang taong ginamit para sa iyo.
But Jesus Christ is the channel. Siya yung sanhi, siya yung dahilan ng grasya ng Panginoon na natatanggap natin. Tama? Kaya nga, magpasalamat tayo sa Panginoon. Sabi ko kanina, that we, His people, Christian, we have experienced God's favor. Na-appreciate nyo ba yan? Yung pabor ng Diyos? Hello? Meron akong seryosong tanong sa bawat isa. Now listen. Look at me. Tingin dito. Nakikita mo ba ang pabor ng Diyos sa'yo? Sino ang pasimuno ng pabor na yan? Yung sipag mo? Yung kahusayan mo? Yun ba? Of course not. Very clear in the Bible that Jesus Christ is the channel of that favor. He is the channel of God's grace to us. Kaya alam nyo, tayo na mga iniligtas sa biyaya, hindi tayo pwedeng magmalaki sa Panginoon. Uulitin ko, hindi tayo pwedeng magmalaki sa Diyos sa kung anuman ang bagay na nararating natin. Bakit? Kasi si Jesucristo palagi ang pasimuno, ang dahilan ng pabor na natatanggap natin sa Diyos. Tama ba? So we have to be thankful because as saved people, we can experience God's favor. We have to be thankful that as saved people, you can acknowledge that favor is from God. Alam niyo, pag ang isang tao hindi ligtas, kapag meron siyang accomplishment, kinekredit niya agad yan sa sarili niya. Nakukuha? Kasi ganito. Kaya pagka walang accomplishment, sinisisi niya yung sarili niya. Sinisisi niya yung mga tao sa paligid. Kasi ganun kasi ganun. Why? Kasi wala ang Diyos sa isip niya Pero ang isang taong naligtas, kapag may pabor siyang natanggap, naalala niya agad ang Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi ang sabi ng Bible doon sa ating text, ang Panginoon, ang sabi ron, for the grace of God which is given you by Jesus Christ. Tama? Sino ang dahilan? Bakit ka nakatanggap ng pabor? Si Jesus Christ. Wala nang iba. And so, pag naalala mo yan, nakakapagpasalamat ka. Salamat, Panginoon, meron kang taong ginamit para sa akin. Tama? So, we must be thankful because we, His people, can experience the favor of God. We are to be thankful also, pangalawa, that we, His people, have exhibited faith in doing God's work. No? Uulitin ko. Makakapagpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat hindi lang pabor ang natatanggap natin. Kung hindi tayo na kanyang mga taong iniligtas sa biyaya, sa pananampalataya, ay nakapaghahayag ng pananampalataya sa pagganap ng kanyang gawain. Are you with me? Yan pong pag-e-exhibit ng pananampalataya
mananampalataya lang ang meron yan. Tama? Mananampalataya lamang ang meron yan. Yung bang makapagbahagi ka o makabahagi ka sa gawain ng Panginoon, because of faith, only believers can do that. Yung bang maging miyembro ka ng choir, magpasalamat ka sa Diyos dahil sa pananampalataya na ibinigay sa iyo ng Panginoon. You cannot do that without faith. And if you're doing that without faith, tandaan mo, God is not pleased sa pag-awit mo. Tama? Kasi ang sabi ng Bible, hindi ba? Without faith, we cannot please God. So in everything that we do, in doing God's work, o sa lahat ng bagay na ginagawa natin sa pagganap ng gawain ng Panginoon, whatever it is, ano pa mang gawain yan, dapat yung pananampalataya nandoon. At yan ang hinahanap niya sa bawat isa sa atin. Kasi hindi niya yan pwedeng hanapin sa unbelievers. Ine-expect niya yan sa mga mananampalataya na yung kanyang mananampalataya, na yung kanyang mga tao, na kanyang iniligtas sa biyaya, ay mamumuhay sa pananampalataya, sa pagganap ng mga gawain para sa kanyang kaluwalhatian. So we can thank God. We can exhibit, or we have exhibited faith in doing God's work. Doon sa Romans chapter 1 verse 8. Mapapansin natin dito na binanggit dito ni Apostol Pablo ang reputasyon ng pananampalataya nitong mga Roman believers. Now look at this passage. Bakit ginamit ko yung reputation? Kumusta ba yung pananampalataya mo? Meron bang nakikitang magandang reputasyon dyan? Hello? At dito, sinambit dito ni Apostol Pablo ang isang napakagandang reputasyon ng pananampalataya nitong mga mananampalataya sa Roma. Ang sabi niya sa verse 8 ng chapter 1, First, I thank my God through? Okay. I thank my God through Jesus Christ for you all. No, wag nating iwawala 'yon. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo para sa inyong lahat. Sabi ron, dahil sa inyong lahat. Tingnan niyo, bakit siya nagpapasalamat sa Diyos dito sa mga mananampalatayang taga-Roma? Tingnan niyo yung susunod na talata. That your faith is spoken of throughout the whole world. Na ang inyong pananampalataya ay, hayag na hayag, kung ililiteral natin ito, na ang inyong pananampalataya ay nagsasalita sa buong mundo. No? Try to meditate this passage. Ano ang binibigyang ditong pansin ng Panginoon? Yung pananampalataya nitong mga taga-Roma. Kaya ang tanong ko kanina, yung bang pananampalataya mo, meron bang reputasyon na nakikita dyan? Oo, sinasabi mo, I have faith in God, I have faith in God. Yan bang pananampalataya mo na yan, nagsasalita na listen. Yan bang pananampalataya na yan, nagsasalita, na napapansin ng mga tao sa paligid, na nakikita nila, ipinamumuhay mo yung pananampalataya mo? Kasi that is a reputation of our faith. Hindi lang basta nagsasalita tayo, meron tayong pananampalataya, meron tayong faith in God, and yet, that faith, kung hindi nakikitaan ng reputasyon, basura yung pananampalataya na yan. Are you with me?
Dapat nakikitaan yan ng isang magandang halimbawa. Yung pananampalataya na yan ay nagsasalita, nakikitaan ng magandang halimbawa nung mga tao na nasa paligid. Kasi dito, hindi lang sa paligid buong mundo, balitang-balita yung kanilang pananampalataya. Are you there? So the praise, punta tayo sa word study dito. Baka magtampo kayo sa akin. Yung pong spoken of, sa Greek, yan po ay katagelyo. Ang ibig sabihin, okay, yung faith spoken of. Okay, ang ibig sabihin, to proclaim. Yung kanilang pananampalataya, okay, nahaghahayag, nakikita. Pangalawang meaning is to declare. Okay? Pangatlong meaning is to preach. No, yung pananampalataya nila nangangaral. Nangangaral ba yung pananampalataya mo? Kasi yung susunod na meaning is to speak or to teach. Nagtuturo ang pananampalataya na yan. Hindi question dito yung kaligtasan Ang question dito yung pamumuhay natin sa pananampalataya. Okay? I'm not doubting your salvation. If you say you are saved through faith in Jesus Christ, so be it. Ikaw ang nakakaalam niyan. Pero, tignan mo, yung kaligtasan mo ba? Yung pananampalatayang sinasabi mo? Nagpipreach ba? Ang ibig kong sabihin, nahahayag ba yan? Hello? Listen. Kasi ito yun Ayoko pong ma-miss natin ito. Kasi yung sabi ni Paul, I thank my God upon every, ang sabi ron, I thank my God through Jesus Christ for you all. Kasi that your faith is spoken of throughout the whole world. Nang inyong pananampalataya ay nagsasalita, balitang-balita ang ibig sabihin sa buong sanlibutan. Sa buong mundo. Nababalitaan ba nung mga kasama mo sa trabaho ang pananampalataya mo, kayo na mga nagtatrabaho sa office? Nababalitaan ba? Kahit hindi sa office, kayo ng mga driver. Nababalitaan ba nung mga kasama mo na yung pananampalataya mo? Tama? Nababalitaan ba nila yan? Okay, kayo mga estudyante, nababalitaan ba nila yung pananampalataya mo? Nangungusap ba yan? Hello? Ay, Baptist yan. Pero tignan mo manamit. Ay, save yan. Tama? Pero tignan mo yung way of living niya. Kasi ganito nangungusap yung pananampalataya natin Ang pananampalataya hindi lang sa nguso. Nakukuha ba? Kung hindi, yan po ay galing sa puso na nagbubunga sa buhay natin. Nahahayag yan. Are you with me? Kasi yun yung ibig sabihin nun, So, huwag kayong magtatampo sa akin. Yun yung ibig sabihin. Nangungusap na pananampalataya. Sa bahay ba? Ayan na. Nangungusap ba yung pananampalataya mo sa mga kasama mo sa bahay? Maybe, may mga kasama ka sa bahay na mga unbeliever. Nangungusap ba yung pananampalataya mo? Nahahayag ba? Tama ba? Ang sabi ni Barnes, again, he is a trusted Bible commentator. Ang sabi niya, faith is put here
for the whole of religion. Okay? And means the same as your piety. Faith is one of the principal things of religion. Okay? Ang pananampalataya, ang pinakamahalagang bagay sa isang relihiyon. Okay? Sabi ron, one of its first requirement is faith. Okay? And hence, it signifies religion itself. Are you with me? Ito, yung katunayan ng tunay na relihiyon. Anong dapat makita? Pananampalataya. Ano? Hindi relihiyon. Are you there? Ano? Kaya nga walang relihiyon na nagliligtas eh. Ang nagliligtas, biyaya sa pananampalataya. Kaya ang sabi ni Barnes, ang pananampalataya ang nilalaman ng tunay na relihiyon. Kung wala ito, walang kwenta ang relihiyon. Tama ba? So, sabi niya rito, it signifies religion itself. The readiness with which the Romans had embraced the gospel, yung sulat ni Pablo, Romans 1:8. The readiness which the Romans had embraced the gospel and firmness with which they adhered to it, they adhered to it, was so remarkable that it was known and celebrated everywhere. So in short, yung pananampalataya nitong mga taga-Roma, ipaparaphrase po natin ito. Yung pananampalataya nitong mga taga-Roma, okay, ay hayag na hayag kung paano nila isinusulong, okay, ang ebanghelyo ni Kristo. At naninindigan sila dito. Okay? At dahil doon, balitang-balita yung kanilang pananampalataya. So, tignan ninyo. Ito ang gusto kong puntuhin. Bilang miyembro ng iglesia, meron tayong mga responsibilidad. Hindi ka lang basta member, okay na. Now look at these Roman believers. Okay? Yung pagsusulong ng ebanghelyo, yung pagpapalakasan sa mga kapatid, burden nila yun eh. At dahil doon, balitang-balita, yung inihahayag nilang pananampalataya. They were not just nabaptized, miyembro na, it's okay na. No! Hindi po ganyan na maging miyembro ng simbahan. Pag miyembro ka ng simbahan, you are giving importance to your local church na kung saan kinabibilangan mo. Kasama ito sa pagpaplano mo. Hindi yung pagkatapos mong sumimba, pag uwi, wala na. Paano mo masapasalamatan ng Panginoon? Hindi po simba ang paghahayag ng pananampalataya. Bagamat isa yan. Hindi porke nakasimba ka na, tapos ka na. You have a much deeper responsibility as members of the local body. Are you with me? Kailangan, bigyan mo yan ng importansya. Kasi, local body, this is the body of Christ. Ang sabi ng Bible, the church is the body of Christ. Baka hindi mo alam yan. Na ang simbahang kinaaniban mo ay katawan ni Kristo. Huwag mo yan baliwalain. Nandiyan ka ba? Isama mo yan sa plano mo. Huwag lang yung puro plano natin sa buhay ang naiisip natin. Huwag lang yung plano natin sa pag-asenso ng buhay natin. Nakukuha?
You have to include the church, the body of Christ, in your plan as believers. Bakit? Kasi hindi ka pa tao, nagplano na ang Diyos sa'yo. He hath chosen you from the beginning, chosen you unto salvation. Tama? Hindi ka pa pinapanganak, hindi ka pa tao. Nagplano na ang Diyos sa'yo para ikaw ay maligtas. Nagplano na ang Diyos sa'yo na isang araw, mapapakinggan mo ang Ebanghelyo. Na isang araw, sasampalataya ka sa Ebanghelyo. Sabi ron di ba? Believe in the truth. Tapos mong maligtas, wala kang kaplano-plano sa lokal na simbahan na kinaaaniban mo. Ano ka ba? Amen? May plano ka ba sa simbahan? Look at me. Tingin kayo sa akin. May plano ka ba sa local body na ito? Alam ko marami kang plano sa pansarili. Parang sunog na yung nasa taas. Hindi ba, Brother Tino? Saan si Brother Tino? Okay. Thank you, brother. Patalastas lang po yun. So, we have to plan. Me as your pastor is planning also for this church. Pag sinabing simbahan, hindi itong building. Bagamat marami akong ministry. Meron akong apostolic ministry. Meron akong family ministry. Meron akong church ministry. Meron akong husband ministry. Okay, marami. But I also plan for this church. At ayoko pong mawala yan. Kahit na 65 ako. Gusto ko pa pong magplano para sa kanyang simbahan. So let us plan. Tama? Huwag nating iwawala yan. Di ba, ako'y natutuwa sa nangyari nung ating nakaraang anibersaryo last Sunday. Mangyayari ba yan kung walang plano? Tell me. Hindi mangyayari yan. Itong mga choir na umawit dito, mangyayari ba yan kung walang plano? Kung walang mga tao na nag-take ng kanyang responsibility? Tama? Kung walang mga tao na inimpress ng Panginoon, na maghayag ng kanilang pananampalataya through singing, it will not happen. Tama ba? And I believe all of us are part of that planning. Though, some of us are not the key person, but I believe, bahagi tayo sa pagpaplano na yan. And look at that. Ang sabi ni Pablo, doon, ang inyong pananampalataya ay balitang-balita. And it happens. When you plan, may ginagawa ang Diyos. Yung pananampalataya, nababalita. Hindi gusto nating para sumikat tayo. No! Because we want to glorify God. Sa lahat ng ginagawa natin. Gusto nating luwalhatiin ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Kaya nga, pag naluwalhati ang Panginoon, nababalitaan ng mga tao. And I'm so very happy that your faith, our faith in this church, okay, ay nahayag. Tama? Dahil sa pananampalataya. Kita nyo, to God be all the glory, maraming papuri Hindi natin hinahanap yun. Pero yun yung naging, kaya yung prayer ko last Sunday night, Lord, salamat. Sa mga tao na ginamit ninyo para mabigyan kayo ng parangal.
Sabi nila, pwede bang hiramin yung inyong ganito sa simbahan namin? Ang ganda ng mga awitin ninyo. Nabalitaan nila eh. To God be all the glory. Ano, hindi ko na ito dapat sasabihin, pero sasabihin ko na rin. Kasi it is a faith. Pananampalataya. Ito sa Diyos. Gusto nating maparangalan ang Panginoon. Hindi yung mga taong nandito. Kung hindi umawit tayo, nagbibigay tayo ng anumang bagay, okay? Nagbibigay tayo ng anumang mga gifts na yan na inihandaan natin because we want to exercise, exhibit our faith, and we want to glorify God through that faith. Sa pananampalataya na yun. Tama? So, magpasalamat tayo sa Panginoon. Dahil nakakapag-exercise tayo ng pananampalataya sa paggawa ng kanyang gawain. Amen? Ano? Isa pa, yung pagbibigayan na yan. Okay? Pananampalataya yan eh. Nakukuha? That is how we exercise our faith. Are you with me? So, may dahilan ba para pasalamatan mo ang Panginoon? Yes, meron. So, number one, we can thank God that His people are saved people. Ang mga kasama sa gawain ay mga taong iniligtas. At yamang mga niligtas, ipinararanas ng Diyos ang kanyang pabor. At yamang mga ligtas, nakapartner sa gawain ng Panginoon, nakakagawa tayo sa pananampalataya. Tama? Kasi ito yung sukatan, mga kapatid. It is not yung laki o yung liit ng iyong contribution, kung hindi yung pananampalataya na naroroon sa contribution natin, not only in terms of material things, but also with all the talents that God hath entrusted to us. Amen? So, we can experience His favor. Why? Because you are saved. We can experience doing God's work through faith. Why? Because you are saved. Pangalawa, we can thank God that we, His people, are special people. Amen? We are special people. Why? Why? Bakit special ka? Kasi maganda ka? Kasi mahusay ka? No. We are special. Why? Because God uses us as servants of goodness. Tayo ay mga lingkod ng kabutihan. Kaya special ka. Are you servants of goodness? O madamot ka? Kasi ang mga tao ng Diyos, lingkod yan ng kabutihan. Tama, hindi tayo nanghihinayang gumawa ng mabuti. Nandiyan ka ba? Now look at 1 Thessalonians chapter 1.
In verse 2, he says, another thanksgiving of Paul doon sa mga tao na kapartner niya sa gawain ng Panginoon. Tignan ninyo ang kanyang pasasalamat. We give thanks to God. Andiyan na kayo? Sabi ron, nagpapasalamat, nagbibigay kami ng pasasalamat sa Diyos palagi dahil sa lahat sa inyo. Okay? Always for you all, making mention of you in our prayers. Dung verse 3, ang sabi doon, remembering without ceasing. So, nananalangin siya. Paano siya nagpapasalamat sa Panginoon? Nananalangin siya. Look at the passage. Paano niya pinasasalamatan ng Panginoon? Si Pablo, nananalangin. Ano yung kanyang pinapanalangin? Ang sabi ron, remembering without ceasing your work of faith. Yung inyong mga gawain sa pananampalataya and labor of love. Pagpapagal na may pag-ibig and patience of hope in our Lord Jesus Christ. Jesus Christ in the sight of God and our Father. Nakikita ba ninyo yung goodness nitong mga taga-Thessalonians? Anong sabi ron? Yung kanilang work of faith, yung kanilang labor of love, yung kanilang patience of hope ay hayag na hayag sa kanila. Kabutihan ba yon? Tama? Yan ba'y kabutihan? Yes. Amen? No? Yung kanilang paggawa ng pananampalataya. So here we can see na yung expression ng thanksgiving ni Pablo sa Diyos ay panalangin. Tama? Pag magpapasalamat siya sa Diyos, panalangin palagi. Nananalangin siya para doon sa mga tao. Alam nyo, I'm always praying for you. Kayo ang unang-unang nasasambit. To God be the glory. Kayo ang unang, kasi tungkulin ko yun bilang pastor ninyo. Huling-huli ko na ipapanalangin ang pamilya ko. Kayo muna. Alam nyo yung tiles na yan? Kung yan ay marupok, basag na yan. Tsaka luluhod ko dyan. Ang sabi ko sa Panginoon, Panginoon, kalugdan po ninyo ako sa sulok na ito. Because I'm praying for you in this altar. I'm not bragging. Hindi po ako nagyayabang. Kasi ginagawa ko po talaga yan. Bakit ko ito sinasabi? Para i-encourage kayo na manalangin din. Na wag nating katamaran. Okay, tingin kayo sa akin. Tingin. Tingin kayo. Wag nating katamaran ang magpasalamat sa Diyos sa pananalangin. Wag lang yung pag nananalangin tayo, penge. Pag nananalangin ka, Lord, penge naman po nito. Mananalangin ka naman, Lord, sana po ganito. Puro hingi na lang. Kung minsan, kinatatamaran pa, hihingi na lang. Tinatamad pa. Uy! Tama? So, tingnan ninyo si Pablo. Yung pasasalamat niya sa Panginoon, inihahayag niya sa pananalangin. Hindi tamad ang taong ito manalangin. Isang halimbawa na pinapakita sa atin. Na tayo'y maging masipag sa pananalangin. Ano ang laman ng kanyang panalangin? Yung mga kapatid. Hello?
Yung mga kapatid sa pananampalataya, naririnig nyo ba ako? Yung bang pag ipinapanalangin mo yung mga kapatid sa pananampalataya, nami-miss ba ng Panginoon yung kailangan mo? Hindi, kasi Diyos siya eh. Tama ba? Ang totoo nga niyan, hindi mo pa nga naihahayag, alam na niya eh. Pero ang gusto niyang ma-exercise natin dito, na bilang sinasabi mong mananampalataya ka, miyembro ka ng isang iglesia, okay, yung gawain ng pananalangin, huwag nating kalilimutan. Nandiyan ka ba? Dapat pagdating sa gawain ng pananalangin, excited tayo. Lalong-lalo na pag araw ng Sabado. Hello? Parang tahimik naman kayo. Parang hindi nyo naman ako napapakinggan eh. Excited tayo. Yung pananalangin ninyo sa bahay, wag naman yung nagmamadali. Kasi pag nagmamadali, parang nung araw lang yan eh. Maglalabas ka ng pinto. Di ba ganyan practice natin nung araw? Paglalabas ng pinto. Tapos na. Pag dumaan sa isang simbahan, wala naman kayo makikita sa Biblia nun eh. Nakukuha ba? Sa tingin mo ba, naluluwalhati ang Panginoon? It is not. Ang nais ng Diyos, kausapin mo siya. Pasalamatan mo siya. Tama? So, ang impression dito, ang sinasabi sa atin dito, ang itinuturo sa atin dito, huwag tayong hingi ng hingi sa panalangin ng pang-personal natin. Panginoon, pengin ito para sa pamilya ko. Panginoon, pengin ito. Well, okay yun eh. Pero, tignan ninyo si Pablo, madalas nagpapasalamat siya, yung mga kapatid, ipinapanalangin niya. Tama? Yung kanilang katapatan, yung kanilang kabutihan, naalala niya yun eh. Ang sabi ron sa mga talata, hindi ba? Anong sabi ron? We thank God always for you all, making mention of you in our prayers, remembering without ceasing your work of faith. Naalala niya palagi yung mga kapatid na kaakibat, kasama niya sa paghahayag ng kanilang pananampalataya, sa pagganap ng kalooban ng Diyos. Panginoon, siguro sinasabi niya, si Timoteo po, lalo pa, pagpalain niyo siya. O Diyos. Kasi kapartner yun si Timothy. Di ba? Lalo pa po, Panginoon. Pag-alabin ninyo ang kanyang pananampalataya, patuloy po ninyo siyang gamitin. And the same way, that is my prayer to you. Hindi ko ipinapanalangin na, Panginoon, payamanin mo siya. Hindi ko pinapanalangin yan. Kaya wag na kayong aasa na, Pastor, panalangin nyo naman, yumaman ako. I will not pray that. I will be praying for you to do the will of God in your life. Na mamuhay kayo sa pananampalataya, okay? Na maging maibigin kayo sa isa't isa, na kapag kayo ay gagawa out of love, na kapag kayo ay magkakaloob out of love, na kapag kayo ay magtitiis, ang sabi ron, ano ang sabi niya ron? Nagtitiis kayo dahil meron kayong pag-asa na tinitignan. Nandiyan ka ba? So, we thank God because we, His people, are special people. Special ka, kapatid. Hello? Tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, I am special to God. Ayan, hindi ba? Bakit? Why? Sabihin mo uli. Because I am a servant of goodness. Ikaw ay special kasi lingkod ka ng kabutihan. Kaya wag tayong manghihinayang tingin. Wag tayong manghihinayang gumawa ng mabuti. Wag tayong manghihinayang magpasaya ng tao sa mga kabutihang gagawin natin. Huwag nating panghinayangan yan.
Tama? Gumawa tayo ng mabuti para sa kaluwalhatian ng Diyos. Magpasaya tayo ng tao para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kasi wala nang iba pang pinakamasayang bagay sa buhay natin na ito kung hindi ang makita natin ang ibang tao ay masaya. Tama? Ikaw ba masaya ka? Nakikita mong masaya ang sarili mo? Hello? Hindi. Kasi masaya ka na nga. Makikita mo pa masaya ang sarili mo. Tama? Eh pag nakikita mong masaya ka, tapos nakikita mo masaya ang sarili mo, baka there's something. Pero yung makita mo, yung ibang tao sumaya dahil ikaw ay lingkod ng kabutihan, aba, nag-uumapaw na kagalakan yan. Amen? Eh, hindi, able naman yan eh. Kadalasan kasi ganun ang katuwiran natin. Oh, kaya naman yan eh. Wag na yan. Hindi naman yun ang tinitignan natin dito eh. Tama? Tingnan niyo yung mga pastor. Hindi ba kayo natutuwa na nakapag-bless tayo sa kanila kahit papano? Hindi ba? Ang sabi nung hapon, yung hapon, nabalitaan ko lang ito. Ang sabi, gagayahin niya raw tayo dun sa Japan. Di ba? Your work of faith and labor of love ay spoke throughout all the world. Nabalitaan nila eh. Ilang taon na yung simbahan? Sabi ganun, 15 years. Ha? 15 years lang ba yan? So nakita niya yung ginagawa natin dito. Nabalitaan ko, sabi niya, dadalhin niya daw yung nakita niya dito, gagayahin niya raw sa Japan. Now look at that. Hindi naman natin alam yun eh. Tama? So, we must be a servant of goodness. Are you with me? Kasi nakakapag-encourage po ito. At natutuwa tayo na mababalitaan natin yung ganun, hindi ba? So, we are special people. Because we are servants of goodness. Mga kapatid. So, may rason ka ba para hindi ka magpasalamat sa Panginoon? Wala. Tignan mo yung katabi mo. Sige. Tignan mo. Sabihin mo sa kanya, salamat sa Panginoon dahil nandiyan ka. That's it. I thank you all, my beloved. From the bottom of my heart, I would like to take this opportunity to thank you all because you were there. Salamat sa Panginoon, nandiyan kayo. Salamat. Salamat sa lahat ng effort na siyang inimpress ng Panginoon sa inyong puso, na siyang inilabas ninyo at ipinamuhay ninyo sa pananampalataya. Salamat. You are special people to me. Okay? Pangalawa, sa pamilya ko, kayo. Of course, yung family ko ang number one. Okay? Pangalawa, ang simbahan. Okay? Ang lagi ko ngang prinsipyo ay ganito. My number one ministry is the church. And I practice that. Okay? My number one family is the church. Iko-correct ko. My number one family is the church. But my number one ministry is my family. Okay? Pero hindi ko napapabayaan ang simbahan. Gusto ko, habang ako'y buhay, kasama kayo sa paglilingkod sa Panginoon. And I appreciate you, brethren, as what I have said. I always feel appreciated in this church.
Kaya hindi uso dito yung Pastor's Appreciation Month. Hindi ko in-implement yan. Kayo lang nag-implement yan. Kung gusto ninyong ituloy, well, it's okay. Hindi ko sinasabi yan dito sa simbahan. I never do that. Pero nagulat na lang ako, biglang lumabas yan. Thank you. Salamat. Kaya sabi ko nga, I always feel appreciated in this church. Okay? Kayo po ang kayamanan ko. Pangalawa sa Panginoon, kayo ang kayamanan ko sa paglilingkod sa Diyos. Okay, ang buhay naming mag-asawa ay nakalaan na sa inyo. We are always open. Kahit nasa Las Piñas o nasa Imus kami, bukas po ang linya, mag-text lang kayo. Bukas ang linya. And our service is always available. We are always available for you. Okay? So, mga kapatid, in closing, in behalf of my family, this Thanksgiving Sunday, I would like to thank you all. Gusto ko kayong pasalamatan lahat. Salamat sa lahat ng pagpapagal. Alam kong hindi madali. Salamat sa mga investment ninyo sa gawain ng Panginoon. Salamat sa mga talento na siyang ibinibigay ninyo sa gawain ng Diyos. Salamat, ginagamit ka ng Panginoon para palakasin ang mga kapatid. Salamat sa Panginoon, sa simbahang ito, nasa unti-unting pagtutulong-tulong, ipinakikita ng Diyos ang kanyang biyaya sa atin. Sa bawat pamilya na nakakanlong sa simbahang ito, magpatuloy tayo. Sino ka mang pamilya, tandaan ninyo, hindi winawalang halaga ng Diyos ang buhay na ibinibigay sa Kanya. Kaya uulitin ko, sa bawat pamilya na nakakanlong sa simbahang ito, I think there are 32 families, if I'm not mistaken. There are 32 families na siyang nakakanlong sa simbahang ito. Magsama-sama tayong luwalhatiin ng Panginoon sa mga ministeryo na ipinagkatiwala niya sa atin, sa mga kakayanan na ipinagkatiwala niya sa atin, sa mga talento na merong ang bawat isa sa atin. Pagsamasamahin po natin ito para sa kanyang kaluwalhatian. Salamat po. Purihin ng Panginoon. Happy Thanksgiving Sunday. God bless us all.